Nagsimula ng manungkulan ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority para sa bubuuing Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Pero ang ilang miyembro ng Moro National Liberation Front hindi raw kontento sa bilang ng kinatawan nila sa BTA. Umaaksyon si F. Del Mundo. Personal na nagharap sina Pangulong Rodrigo Duterte at Moro National Liberation Front Chair Nur Miswari sa isang pulong sa Malacanang kagabi. Ito ay matapos aminin ng Pangulo na may ingay sa loob ng MNLF. The rumblings about the MNLF. Sabi nga namin noon come and join. But Miswari is going out and I have ordered the military and the police. May kaso siya. Allow him to, he will come back. Hindi idinetalye ng Pangulo ang kanyang pahayag, pero ilang MNLF ang umaalma dahil sa hindi raw sapat ang kanilang kinatawan sa 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Ang BTA ang mangunguna sa transition mula Autonomous Region in Muslim Mindanao patungong Bangsamoro Region for Muslim Mindanao o BARMM. May banta tuloy na panibagong paksyon ng MNLF. They conspired with the Moro Islamic Liberation Front for the MNLF to get a controlling number, controlling majority of the 80 seats, they have 41. Kasi sabi namin, this is a dictatorship by the MNLF. So nag-sell out sila. That's why we alis kami. Sabi pa ni Abbas, hindi niya nais na matalaga, lalo na kung mananaig ang diktadorya ng MILF. Pero kung tutuusin, otomatiko raw sana ang appointment niya. Bukod kasi sa ikatlo siya sa pinakamataas na opisyal ng MNLF, isa pa siya sa mga commissioner at chairman din ng Committee on Justice and Security. On the basis of these three, automatic ako doon. Hindi nila ako pinasok because I oppose itong move ng MILF. I will not accept a position under the present setup where there is a dictatorship by the MILF. Iginagalang naman daw ni dating MNLF chairman Muslimin Sema ang opinyon ni Abbas. Pero kakausapin niya raw si Abbas para kumbinsing makiisa sa kanila. Nilinaw din ni Sema na 12 at hindi lang 5 ang miyembro ng MNLF na itinalaga sa BTA. Actually, if you go by the people who were appointed by the President to become BTA members, maraming mga MNLF doon. But they were not endorsed by the MNLF leadership. They were picked up by Malacanang selection group in consideration of their being MNLF also. Hindi naman daw napag-usapan ang isyong ito sa pulong ng Pangulo at Miswari kagabi. The President told the chairman that he admired his patience and he apologized for not having implemented or enforced or whatever agreements that they had previously with respect, I think, to federalism or something. Isinagawa naman kaninang ceremonial turnover ng liderato ng ARMM papunta sa BARMM. Hudyat ito ng pagsisimula ng panunungkulan ng mga miyembro ng BTA sa pangunguna ni Interim Chief Alhad Murad Ibrahim. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5. Kaugnay ng balitang yan, sinabi ni Pangulong Duterte na handang makipag-usap si MNLF founder Nur Miswari. Sa kanyang speech ngayong gabi sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, sinabi ng Pangulo na ayaw na raw makipag-away ni Miswari. Sinabi rin daw ng Pangulo sa kanya na panahon na raw para bumuo ng bagong kasunduan kasama ang Moro National Liberation Front.